Alam nyo kung tutulong lang at mayroon naman silang karapatan sigurong gawin o sabihin nating obligasyon na rin bilang Pilipino, bilang dating Pangulo at kasalukuyang Vice President, yung isa congressman pa, yung isa ay mayor, ay matatapos po yung problemang yan sa pagitan ni Kibuloy at saka ng PNP sa isyu ng warrant of arrest. Ang tinutukoy ko po na dapat tumulong ay ang pamilyang Duterte. Kasi ma-influensya po yan, mga yan sa Davao. Higit sa lahat, may pakikita nila sa buong mundo at sa lahat ng Pilipino na sila mismo ay susunod din at sumusunod sa batas. Okay? Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang ay puro pagtutol or ayaw sa gobyernong ito kasi ang batas ay dapat itong masunod. Katulad tinukay ko, ang dating Pangulong Duterte, abogado, alam niya kung ano yung ginagawa ng pulis. Alam niya yung court order, alam niya ang proseso. Si Inday Sara, Vice President, abogado rin yan. Alam niya yung ginagawa ng PNP at yung mga court order na yan. Si Congressman Pulong Duterte, bilang mambabatas, gumagawa ng batas, alam din yan, hindi pwedeng hindi. Ang dapat gawin, si Mayor Basti Duterte. So lahat sila. Kung sila lang ay nagkakaisa at gagalaw na pakiusapan, isurrender nila si Kibuloy, bida pa sila at matatapos ang hindi magandang nangyayari dyan po sa compound ni Kibuloy sa Davao. At maiiwasan na ang ganyang pagpapuyat, pagpapagod ng mga member nila at saka itong pulis. Alam nyo, kung tutuusin, si Duterte po may malaking responsibilidad yan. Kasi siya ini-appoint na administrator ng Kingdom of Jesus Christ. So siya yung dapat na magkumbinsi. Sabihin lang niya kay Duterte, kay Kibuloy, o Padre, baka pwede sumuko ka na lang kasi nasasaktan na yung mga member natin. Nasisira na tayo sa international community, nasisira na tayo sa mga Pilipino. Warrant of arrest lang, hindi natin maharap at hindi mo maharap. Mga ganon. Sumurrender ka na lang at mayroon naman tamang proseso. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng mamamayan, tutulungan ka ng iyong mga followers hanggang sa huli. Mga ganon. Kung ano man paraan ng pagkumbinsi. Sana ginagawa na ngayon yan. Kasi ako po naniniwala, hanggat ang mga Duterte ay papabor kay Kibuloy sa kanyang ginagawang pagtatago at hindi pagrespeto sa court order at warrant of arrest, tatagal itong isong ito. Hindi naman ibig sabihin pag sinurrender ng mga Duterte si Kibuloy, kung makumbinsi nila, sila ay magbabago na. Hindi eh. Pwede pa rin nilang ituloy yung kanilang paniniwalang pampolitika at ibang isyo. Yung kanilang pagiging ang dating ay oposisyon sa kasalukuyang gobyerno, pwede pa rin nilang gawin yun. Pero irespeto yung court order at warrant of arrest. Kasi mga abogado po sila. Mga matataas na opisyali sila ng gobyerno, dating Pangulo, kasalukuyang Vice President, yung isa congressman, ang isa mayor. Ang laki po ng kailang magagawa. Pero nakakalungkot dahil yung mga statement, lalo na nung mag-amang Duterte, yung dating Pangulo at Vice President, kinundi na pa ang ginagawa ng PNP. Sinasabing marahas. Sa halip na manawagan na mag-surrender na lang si Kibuloy, manawagan sa mga member ni Kibuloy na magpakahinaon, at manawagan din sa pulis na ayusin ang lahat, dapat ganun. Hindi eh. Nagbigay ng statement na pabor kay Kibuloy, kaya lalong uminit yung pampo ni Kibuloy na akala nila tama yung kanilang ginagawa. Ay hindi ho yun maganda. Sa akin pong observation at pananaw sa isyong ito. Pag may batas kasi, dapat sundin ng kahit sino. Kung may problema sa batas, question niyo. Pwede kayong magpetisyon, pwede kayong magreklamo sa korte. Kung may problema kayo sa warrant of arrest, pwede kayong magpunta sa RTC na nagbigay ng warrant of arrest. Kung hindi pa kayo kontento dyan, punta kayo ng Court of Appeals, punta kayo ng Supreme Court. Ang daming korte na pwedeng yung puntahan sa legal na pamamaraan. Pero kung hindi naman kayo lumalapit sa mga korte at ang inyong harangan ay yung court order, ay walang mangyayari dyan. Dahil yung may dala ng court order, obligasyon yan na ipatupad nila tulad ng PNP at ng NBI. Ganun po ang sitwasyon eh. Kaya again, inuulit ko, kung tutulong lang para sa kapayapaan, palagay ko makukumbinsi ng mag-aamang Duterte si Kibuloy kung may papaliwanag na mabuti ang kahalagahan ng pag-surrender
o pagharap sa court order, warrant of arrest. Palagay kong makukumbisi yan. Kasi sa ngayon, sarado pa ang kaisipan eh. Ngayon, ang laging paniniwala ng kampo ni Kibuloy, sila'y hinaharas. Hindi ho harassment yan. Sila'y ginigipit. Hindi yan panggigipit. Pag lahat na lang ang katwiran ng tao, pag may warrant of arrest, panggigipit, kalokohan yun. Inuulit ko, may mga abogado sila, alam nila ang proseso. Tama yung sinabi ni General Torre. Hindi sa labas ng korte ang debate, sa korte ang debate. Sa labas ng korte, implementation ng mga order. Sa korte ang debate kung illegal o legal ang mga order, ang korte ang magre-resolve niyan. Hindi sa palakasan ng boses o persahan. Ganun po yun eh. Yan ang rule of law. Due process, bibigyan ng pagkakataon ng korte ang lahat ng panig. Yan ho yung pinapairal. From day one, yan na yung sinabi ni Pangulong Marcos. Ang gusto niya sa kanyang administrasyon, mula 2022 hanggang 2028, rule of law. Anong ibig sabihin yan? Kung merong problema, imbestigahan. Kung nakuha ang ebidensya, dalhin sa korte ang ebidensya. Litisin ng korte. Ang korte ang magsabi kung guilty o not guilty ang inaakusahan. Ayun, hindi karahasan, hindi human rights violation, hindi maigsing pamamaraan. Yun po yun. Okay? Kaya sana kayo rin, huwag kayong magalit. Pati na yung mga DDS, pati yung mga Duterte, kumbinsihin nyo ang mga Duterte na tumulong para makumbinsi si Kibuloy na rumispeto sa batas. At hindi ho kailanman, hindi naman pwedeng habang buhay na lang ay nagtatago. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang ay hindi iiral ng batas. At hindi ho tama na ang katwiran at sagot sa warrant of arrest ay palitan ang presidente. Wow! Napakalabo nun. Maitim pa yan sa tubig ng Pasig River na hindi pwedeng mangyari. Warrant of arrest galing sa korte sa issue ng di umani pang aabuso. Ang demand nyo, palitan ng presidente, mag-resign ng Pangulo, hindi pwede yun. Dahil 110 o 115 milyon ang Pilipino. Ang presidente ay Pangulo ng lahat ng Pilipino sa ayaw at sa gusto nyo. Pero yung kakaunting grupo magdidemand na paalisin ng Pangulo, palitan ng Pangulo dahil may warrant of arrest, ay kalokohan. Kasi hindi naman Pangulo ang nag-issue ng warrant of arrest. Korte, 3 branches of government ang gumagalaw. Executive Department, Legislator, at saka Judicial. Nasa Judicial ang issue. Wala sa Executive Department, wala rin sa Senado at Kongreso. Nandun lang sa Kongreso at Senado dahil yung mga warrant of arrest. Dahil meron din silang authority tungkol sa contempt at iba pa. Yan po yung sitwasyon. O kaya hindi naman tayo nagmamagaling, paki-like po ninyo, paki-forward po ninyo ang mga video ko sa inyong mga kaibigan para makatulong tayo sa mga impormasyon. Maging bukas ang kaisipan, marami tayong malalaman. Pero pagka naging one-sided, pinagtatakpan ng katotohanan, pinagtatakpan ng rule of law, ay mahirapan kayo dyan. Subukan yung sumunod sa batas, ang sarap ng piling. Pero subukan yung lagi kayong galit, lagi kayong lumalaban, lagi kayong masama ang loob, ay hindi ho maganda yan sa kalusugan. Di ba? Magpakatotoo lang, may ginhawa. Tuloy ang buhay, tuloy ang maliligayang araw.